Plantar fasciitis, may tinik ka sa sakong nagpapahirap sa'yo. Ipapaliwanag ko kung anong nangyayari at paano mo ito mapapahupa agad at tuluyang maalis. Para din na siya sumakit kahit pisikal na nandoon pa rin ito. Ang buong problema ay nangyayari lalo na dahil ang kalamnan na ito, ang hibla ng kalamnan at fascia mula sa inalaki ng paa papunta sa sakong ay masyadong banat o mahigpit. Kaya ngayon, tatapak ka sa paa na ito at ilalagay mo ang bigat ng katawan mo dito para dito maganap ang pag-unat. At kasabay nito, bagyang nakaunat din ang hinlalaki ng paa. Ibababa mo ang bigat ng katawan mo at susuportahan mo ang sarili mo gamit ang kaliwang tuhod. Pero kapag naramdaman mong kailangan mo pa ng mas maraming lakas, itaas mo ang kaliwang tuhod o kaya naman ay unti-unting bawasan ang bigat sa kaliwang tuhod. Hanggang maramdaman mong nakaunat na ang kanang gitnang bahagi ng paa. At pagkatapos, manatili ka muna sandali at maghintay hanggang sa unti-unting lumuwag ang mga kalamnan at mga fascia. Huminga ka ng mahinahon at kalmado. Tapos na. At siguraduhin mong ang tindi ng sakit ng pag-unat ay yung tipong kaya mo pa at komportable ka pa rin. Pwede ring maramdaman mo ang paghatak hanggang sa ibabang bahagi ng iyong litid sa sakong. Nakakatulong ito para mabawasan ang pressure sa ibaba. O mas tamang sabihin, paghatak. At pagkatapos ay susubukan mo. Naidin ang harap ng paa mo sa sahig. Pagkatapos ay pinapaluwag mo ulit. At magpapatuloy ka sa pag-unat. Tapos ililipat mo ng kaunti ang tuhod mo pakaliwa para mas gamitin mo pa ang hinlalaki ng paa. At idin mo ulit pababa ang harap ng paa at ang hinlalaki ng paa. Pakawalan mo ulit at hayaang mas lalo pang maidiin doon sa pag-unat. At isa pa, idiin mo ulit, pakawalan, at ipagpatuloy ang pag-unat. Dahil sa pag-igting, mas lalong tumitindi ang pag-unat. Nagkakaroon ka ng lakas at flexibility doon. Pagkatapos, bitawan mo muna, hilahin ang paa paatras, at yunat ng lampas sa normal ang mga daliri ng paa. Aktibong pag-unat. Para matutunan ng katawan mo na pwedeng mabawasan ang bigat o tensyon doon sa ibaba. Hilahin ng mahigpit. At hilahin palalo. At hilahin palalo. At mag-relax ulit. Tapos, kunin mo ang ating mini roller o kaya isang maliit na spray bottle o isang maliit na, kahit anong maliit na bote na may ganitong lapad. At tumapak ka gamit ang mga daliri ng paa mo. Ibaluktot mo ang mga daliri ng paa mo. At parabang iginugulong mo ang buong talampakan ng paa mo. Para mapagana ang metabolismo at mas mapalalim pa ang pagpapahinga. Magugulat ka sa pakiramdam ng paa mo pagkatapos. Mga mula sa gitna, itataas mo ang sakong mo at hahawak gamit ang mga daliri ng paa. Sa lupa mismo. Kapag napunta ka na sa bahagi ng bone spur sa sakong at naabot mo yon at napansin mong masakit kapag pinipisil, ayusin mo lang ito sa paraang kaya mo pa ring tiisin. At maghintay ka muna ng sandali nang hindi gumagalaw. Mapapansin mong nababawasan ang pagiging sensitibo nito sa diin. At pagkatapos, magpatuloy ka ulit. Sa huli, naigulong mo na ang buong sakong. At sinabi ko kanina na ang tinik sa sakom ay maaring hindi na ganun kasakit o maaring wala ng sakit kahit nandun pa rin siya bilang umbok, bilang nakausling buto. Bakit ganon? Dahil alam natin na hindi mismo ang tinik sa sakong ang sanhi ng sakit, kundi ang mga reseptor sa balat ng buto ng tinik sa sakong. Kapag sensitibo ang mga iyon, doon nagiging masakit.
Kapag humina na ang mga iyon at nagawa na natin, baka ramdam mo na ang epekto. Mag-comment ka. Kapag napahina na ang mga iyon, nandun pa rin ang tinik sa sakong at maaari ka pa ring maglakad dito pero hindi na ito sensitibo sa diin at hindi na masakit. Kung gusto mo pang malaman tungkol dito, may pagkakataon kang i-download ang aming libreng gabay na plantar fasciitis. Yun ang tawag dito. Pwede ko ring sabihing gabay sa tinik sa sakong. Pumunta lang sa unang komento sa ilalim ng video, i-click ang link para libre mang ma-download. Sige,